Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 16, talata 12 hanggang 15. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang mga titik na pinagsama-sama. Ang salita ng Diyos sa kasulatan ay mga pangyayari. Kaya nga sa aklat ng Henesis noong panahon ng paglikha, wala namang ginawa ang Diyos kung hindi nagsalita lamang, ngunit ang bawat salitang kanyang binigkas at namutawi sa kanyang bibig ay naging mga pangyayari at nagganap. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Mahati ang lupa at tubig at nangyari iyon. At sa ebanghelyo natin sa araw na ito, sinasabi ni Jesucristo na napakarami niyang sinasabi sa atin. Hindi lamang sa mga salitang mula sa kanyang bibig o sa mga salitang nababasa natin sa kasulatan. Higit sa lahat, ang pakikipag-usap ng Diyos sa mga kaganapan at pangyayari sa ating buhay. Doon ay maraming sinasabi ang Diyos. Ngunit inihayag din ni Jesus na hindi pa natin kayang unawain lahat. Kaya nga minsan, marami tayong hindi nauunawaan sa ating kasaysayan. May mga pangyayaring hindi natin maintindihan. Tila ba ang mga kaganapan ay mga kadiliman na napakahirap aninagin at napakahirap matanaw ang kahulugan. Ngunit dahil sa pananampalataya, binibigyan tayo ng kasiguraduhan ng Diyos sa ating mga kalooban na sa likod ng bawat pangyayaring ito sa ating buhay, ngayon ay may dahilan ang Diyos. At ang dahilan ng Diyos ay palaging mabuti. Ito ay para sa ating kaligtasan, tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Ngunit sinasabi rin ng ebanghelyong ito, maaari sa kasalukuyan ay hindi pa natin ito nauunawaan. Hindi natin makita ang kagandahan ng nangyayari sa ating buhay. Kaya nga may mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan, nawawalan minsan ng pag-asa, natatakot, nangangamba o nawawalan ng kapayapaan. Ngunit sinabi ni Jesucristo ang isang pangako sa ebanghelyo sa araw na ito. Pagdating daw ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya tayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang bawat kaganapan at pangyayari, minsan sa mata ng sanlibutan ito ay pangit, ito ay hindi maunawaan, ngunit lahat ng ito ay galing daw sa Diyos mula sa kalangitan. Ang ibig sabihin ng ating mga kasaysayan ay isang kasaysayang isinusulat mula sa langit. Ito ang tinatawag na kasaysayan ng kaligtasan. At tayo ay kabahagi ng kaligtasang ibinigay ng Diyos sa daigdig at ang kaligtasang iniaalay ng Diyos sa sangkatauhan kahit sa panahon natin ngayon. Kaya nga kailangan natin ng Espiritu Santo upang maunawaan na sa lahat ng mga kaganapang ito, naroon ang Diyos. Ang daliri ng Diyos ang sumulat ng kasaysayang ito. Maaring ngayon sa mata natin, ito ay magulo, ito ay hindi kaaya-aya. Ngunit kapag dumating ang Espiritu Santo at tayo ay sinakop ng katotohanan, mauunawaan natin, mabuti naman pala. Maganda pala ang istorya ng ating buhay. Kaya nga ang sinasabi ng mabuting balita sa araw na ito, na hilingin sa Diyos na tayo ay sakupin ng Espiritu Santo upang magkaroon tayo ng mata ng pananampalataya na makita ang kagandahan ng pakikipag-usap ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng mga pangyayaring nagaganap sa araw-araw nating paglalakbay.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.